Si tenant gustong umupa pero ayaw niya ng requirements. Huwag mong tanggapin. Kasi paano mo malalaman kung sino yung tenant na yan kung hindi siya magpapasa ng ID sa'yo? Ang barangay mismo nire-require ang information ng tenant para makasigurado sila na yung tenant mo ay maayos na tao. Dahil ang dami na kasing nangyayari ngayon sa community na yung mga dayon tenant ang nagdadala ng kaguluhan. Kaya iniiwasan yan mismo ng barangay. Kung ang barangay ay humihingi nga ng kumpletong pangalan ng tenant, aba ikaw alamin mo rin kung ano talagang tunay na pangalan yan. Malalaman mo sa pamamagitan ng ID at hingiin mo rin yung iba niyang information. Reference niya na tao. Pag may emergency, hindi mo alam bigla yung atakihin dyan sa paupahan mo. Sino ang kukontakin mo? Sino ang magbabantay sa ospital? Sino ang magbabayad ng bills niyan? Baka ikaw pa sumalo. Masakit na sa ulo yan. Pag wala kang alam na information dyan sa tenant mo. Kaya napaka-importanteng tanungin mo yung buong pangalan niya, emergency contact, saan siya nagtatrabaho, at iba pang impormasyon na napaka-importante. Basta pag ayaw magbigay na ng information, red flag na yung tenant yan. Huwag na huwag mo yung tatanggapin. Magkakaproblema ka dyan. Kaya sa simula pa lang, tanggihan mo na. Marami naman tenant dyan. Hanap ka na lang ng iba. Di bali mabakante ng konti. Ang importante, makakuha ka ng matinong tenant. Yung hindi tinatago ang pagkatao niya, ang pangalan niya.